Noong unang panahon, sa isang malayong parang, may nakatirang kuneho na nagngangalang Orel. Simula pagkabata, tinukso si Orel dahil sa sobrang laki ng tenga nito na parang dalawang pakpak sa hangin. Kahit na minsan ay nalulungkot siya, palaging pinapaalalahanan siya ng kanyang ina na ang bawat kakaiba ay may partikular na gamit. Hindi maintindihan ni Orel kung anong bentahe ang maidudulot sa kanya ng napakalaking tainga niya. Ngunit isang araw ay nagbago ang lahat nang marinig niya ang nakakagambalang pag-uusap sa di kalayuan. Isang pamilya ng mga daga ang natagpo ang nakulong sa isang lungga na binaha ng kamakailang ulan. Walang pag-iisip, tumakbo si Orel sa pinangyarihan ng kagipitan, ginagabayan ng mahinang paghingi ng tulong na malinaw na nadinig ng kanyang mga tainga. Pagdating niya, halos hindi na nakalutang ang mga daga sa maliit na kuweba na mabilis na napuno ng tubig. Ang pasukan ay bahagyang nakaharang ng mga sanga at dahon na dinadala ng tubig. Nangangamba ang mga daga na matabunan sila ng tubig bago sila makahanap ng paraan upang makatakas at matatapos ang sitwasyon. Si Orel, na determinadong tulungan sila, ay tinasa ang sitwasyon at, ng buong lakas, ay nagsimulang ilipat ang mga sanga at dahon na nakaharang sa pasukan. Gayunpaman, ang maliliit na paa nito ay hindi sapat na malakas upang maalis ang buong pasukan sa tamang oras. Habang lumilipas ang mga segundo, lalong naging desperado si Orel, hanggang sa naalala niya ang palaging sinasabi sa kanya, may espesyal na tungkulin ang iyong mga tainga. Dahil sa inspirasyon, nagpasya siyang hawak ang mga sanga gamit ang isang paa. Sinimulan ni Orel na i-flap ang kanyang mga tainga sa hindi kapanipaniwalang bilis na bumubuo ng isang agos ng hangin na, unti-unti, itinulak ang tubig sa labas ng lungga. Ang mga daga na mangha ay pinanood ang dahan-dahang pagbaba ng lebel ng tubig. Kahit na hindi mapunit ni Orel ang lahat ng mga sanga gamit ang kanyang mga paa, ang kanyang mga tainga ay gumawa ng mga kababalaghan para sa pagtulak ng tubig palabas ng yungib. Ang mga daga ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata, para sa kanila, parang ibon si Orel. Sa pamamagitan ng kanyang pagsisikap, ang tubig ay humupa ng sapat para makatakas ang mga daga. Isa-isang lumabas mula sa lungga, nanginginig ngunit nagpapasalamat. Niyakap ng mga inang daga ang kanilang maliliit na anak, pinasasalamatan si Orel na may luha sa kanilang mga mata. Iniligtas mo ang pamilya namin. Hinding-hindi namin makakalimutan ang ginawa ninyo, sabi nila, habang pilit silang pinapakalma ni Orel, kahit na sa kaibuturan ay nakaramdam siya ng pagmamalaki. Mabilis na kumalat sa buong parang ang balita tungkol sa nagawa ni Orel. Ang mga hayop na minsan ay pumuna sa kanya para sa kanyang mga tainga, ngayon ay tumingin sa kanya ng may paghanga. Para sa lahat, si Orel ay hindi na lamang ang malaking tainga na kuneho, ngunit ang tagapagligtas ng pamilya ng daga. Ang ilan, tulad ng lumang prairie mole, ay nagsimulang sabihin na ang kanyang mga tainga ay mga pakpak ng isang kuneho. Sa isang gabing kabilugan ng buwan, nakatayo si Orel sa tabi ng ilog, tinatamasa ang kalmado at ang mga pilak na pagmuni-muni sa tubig. Bigla siyang nakarinig ng mahinang ingay, isang fox ang sumusulpot sa isang maliit na grupo ng mga duckling na nakalayo sa kanilang ina. Walang pag-aaksaya ng oras, ginamit ni Orel ang kanyang mga tainga upang matukoy ang eksaktong lokasyon ng fox na nakapuslit sa mga palumpong. Alam ni Orel na kailangan niyang kumilos ng mabilis para protektahan ang mga duckling. Gamit muli ang kapangyarihan ng kanyang mga tainga, sinimulan niyang pukawin ang hangin, lumikha ng ingay na ikinagulat ng fox at nagpatigil sa kanya. Ang mga bibe na naalerto sa ingay ay nagtungo sa tubig at mabilis na lumangoy patungo sa kanilang ina na nasa kabilang bahagi ng ilog. Ang tunog na nalikha ni Orel ay nakakabigla sa soro sa tuwing sinusubukan niyang sumulong, na humahadlang sa kanyang mga pagtatangka na subaybayan ang mga duckling. Ang fox, nalilito at hindi alam kung saan nanggagaling ang ingay, tumingin sa paligid at, nang hindi makita ang mga duckling, sumuko at lumakad, kumbinsido na walang madaling biktima sa lugar. Si Orel, mula sa malayo, ay nakamasid ng may kasiyahan sa pamilya ng mga itik na muling nagsama-sama, ligtas at maayos. Ito ay isang kaginhawaan para sa lahat, lalo na para sa mga duckling, na ngayon ay nakita si Orel bilang isang. Mula noon, ang mga hayop sa parang ay nagsimulang magtiwala kay Orel hindi lamang para sa kanyang katapangan, kundi pati na rin sa kanyang katalinuhan. Alam nilang lahat na kung may problema, makikinig siya at nariyan para tulungan sila. Ang mga tainga nito ay naging isang simbolo ng proteksyon at pagkakaibigan para sa lahat ng mga naninirahan sa prairie, anuman ang kanilang laki o species.
Unti-unti, nakuha ni Aurel ang pagmamahal ng lahat at naging kaibigan. Si Aurel, bagamat nalulula sa atensyon, ay mapagkumbabang ipinagpatuloy ang kanyang buhay, ipinaalala sa kanyang sarili na sa katunayan ay nagawa na niya ang maaaring gawin ng sinumang kaibigan. Gayunpaman, ang kanyang mga tainga ay hindi na pinagmumulan ng kahihiyan, kundi ng pagmamataas. Naunawaan niya na kung ano ang nagpaiba sa kanya, ay naging kakaiba din siya, at ang susi ay ang pag-alam kung paano gamitin ang kanyang mga idiosyncrasies sa kanyang kalamangan. Sa sumunod na mga araw, patuloy na tinulungan ni Aurel ang iba pang mga hayop sa prairie. Ginagamit man nito ang kanyang matalas na pandinig upang magbabala sa panganib o ginagamit ang kanyang mga tainga bilang mga tagahanga upang palamig ang kanyang mga kaibigan sa mainit na araw. Palagi siyang gumagawa ng paraan upang magamit ang kanyang mga espesyal na talento. Siya ay naging isang minamahal at iginagalang na figura, isang taong hinahangaan ng lahat. At iyan kung paano natagpuan ni Aurel, ang malaking tainga na kuneho, ang kanyang lugar sa mundo. Natutunan niya na kahit magkaiba tayo, lahat tayo ay may espesyal na iambag. Mula sa sandaling iyon, hindi na niya muling pinagdudahan ang kanyang mga kakayahan, dahil alam niya na kahit na ang pinaka-hindi pangkaraniwang mga katangian ay maaaring gumawa ng pagbabago. Ipinagpatuloy ni Aurel ang kanyang buhay sa pagtulong sa mga nangangailangan at pinatunayan na, bagamat iba, siya ay isang tunay na bayani. Sa kanyang malalaking tainga, laging handang makinig at protektahan, si Aurel ay naging simbolo ng katapangan at kabaitan. Hindi na niya muling pinagdudahan ang kanyang sarili, dahil naiintindihan niya na kung minsan, kung ano ang natatangi sa atin ay siya rin ang nagiging bayani sa atin.